everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayang dagat, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Mga dragon, we will continue. That's why continue. Sit back, relax, and enjoy kasi pag-uusapan na muli natin ang iyong kapalaran. Ngayon naman, by month o buwanan. Sisimulan natin on the month of January. January 2026 para sa mga dragon. Stable so far ang simula ng taong 2026 ninyo. Ang aspetong pinansyal, ang aspetong pera ay maganda, magaan ang pasok. You are going to perform very well sa trabaho, sa iyong mga hanap buhay. Okay? Sa mga empleyado na mga dragon, you need to take initiative to open up opportunities sa aspeto ng iyong trabaho. Magkakaroon ka ng oportunidad to have business trip, both domestic or international. Ipapadala ka ng iyong kumpanya. That's why you have to make it the most at magpakitang gilas ka. Those engaged sa pag-export at pag-i-import will receive unexpected na malakihang bultuhan na mga orders galing sa mga unexpected client nyo po. So, be good to them. While people born with dragon sign are in good health sa January, but you need to pay more attention po to the health of your family members on January. Most probably, this has been an accumulation of unhealthy food sa mga party-party sa pagtatapos ng 2025, mga Christmas party, mga year-end party. Siguro ito'y dala ng pagkain ng mga fatty food, mga dessert na sobraan sa sugar, kaya you check also your loved ones. February, the dragon people have a stable na karera sa buwan ng February. Pero parang hindi maganda ang ipapakita mong communication skill. Parang haharap ka ng mga problema sa communication skills, lalong-lalo na sa workplace nyo, mami-misunderstood ka. Your confidence will be measured. Yung parang hindi ka friendly yung aura mo on the month of February. But you need to rebuild yourself, para mas pagkatiwalaan ka, para mas maging mataas ang kanilang respeto sa iyo. Mga leader na mga dragon, it could be supervisor or manager or may-ari ng negosyo. You have to improve your work efficiency. You need to be close with your team members. Mas maging malapit ka sa iyong mga empleyado. Ang aspeto ng pera, pag-ibig at kayamanan ay magiging maganda sa February. Promising ang February. Yung mga single na mga babaeng dragon dito ay posibleng makatagpo kay Mr. Right, while the single na mga male naman ay magpaparamdam kayo sa mga crush ninyo unexpectedly, while the married dragons, you need to spend much time with your family members. Ito ay para maibsan yung miscommunication at hindi pagkakaintindihan sa mga darating na buwan sa taong 2026. Sa Marso naman, people na pinanganak sa dragon sign ay nasa best na estado ng kanilang karera by the month of March. Magkakaroon ng oportunidad na maipakita at maipamalas ninyo ang iyong galing sa iyong trabaho. Ang inyong mga talento ay maipapamalas ninyo. Your wealth and money luck is actually better on this month of March. Yung mga dragon who are on the legal industry and auditing industry ay nasa magandang kamay sa buwan ng Mayo. In the aspect naman, sa aspeto ng pag-ibig at relasyon, yung may mga asawa na, nako, dito na magsisimula yung away at gulo. In terms of yung kalusugan ninyo, you need to be vigilant sa paparamdam muli ng mga chronic disease nyo, or it could be yung mga karamdaman ninyo sa mga nakaraang taon na posibleng bumalik.
on 2026. Knock on the wood. Kaya mas nire-recommenda sa inyo for a full body at in-depth, mas malaliman na health physical check-up or physical examination. Pagdating naman ng Abril, medyo magde-decline ang performance ng iyong karera, ng iyong propesyon o ng hanap buhay. In fact, mararamdaman ninyo na parang sumadsad, ha? Parang hindi ganun kaganda ang aspeto ng iyong karera. Yung mga empleyado na mga dragon ay posibleng magdesisyon na mag-resign and they wanted to start again. Pero tandaan nyo po, 2026 is not a good year para sa mga madalian at biglaang pagdedesisyon, ha? So, kung magre-resign ka, siguraduhin mong mayroon kang plan B at plan C kasi mahihirapan kang makahanap ng trabaho. Your financial prospect medyo slightly mag-i-improve, pero mayroon namang malakihang paggastos on the month of April. Kaya pag-ingatan po ito. Mag-i-improve yung income ninyo kasi may mga offer na mga part-time job or other opportunities na darating at kakatok sa inyong pintuan sa 2026. Sa aspeto ng pag-ibig naman at relasyon, yung may mga asawa ng dragon, still magiging malala ang awayan ninyo. From month of March na hindi pagkakaintindihan, mas magiging malalim ang hindi pagkakasunduan ninyo. That's why it is important yung tinatawag natin na communication, and if compromises is necessary, go. Wag taasan ng pride, okay? Pagdating sa kalusugan naman, mag-i-improve. Compare sa buwan ng Marso, ang Abril, mag-i-improve ang estado ng iyong kalusugan. You just need to pay attention lang on your emotional health or mental health mo. Sa Mayo naman, maganda ang aspetong karera, hanap buhay at negosyo ng mga dragon. Yung mga empleyado naman ng mga dragon ay kikinang at aangat ang kanilang estado at propesyon. You will actively learn mga bagong kaalaman, mga bagong strategiya para mas mapaganda kung ano man ang inyong ginagawa. Ito'y makakatulong sa inyo at magagamit ninyo sa darating na promotion. You will be encouraged to share your views and expertise. Ay hikayatin ka. You will be asked, in fact, to demonstrate specific skills and abilities nyo sa opisina o sa trabaho. And magkakaroon ng magandang impresyon ang iyong mga boss at mga nakakataas sa iyo sa kumpanya at hahanga sa inyo ang iyong mga kasama sa trabaho. Pero, ito nga lang ha, yung financial lack or aspeto ng pera ay medyo pababa. There will be large expenses. Ito na yung sinasabi ko. May mga paggastos kayo na hindi inaasahan. Because, one, na nakikita natin dito, medical treatment, kung hindi sa inyo, of your family member, na tutulong ka sa na mabayaran ang mga bill sa hospital o maintenance na gamot. While, sa pag-ibig naman, mas magiging mainit ang tensyon ng may mga asawa na. Kaya, still, taasan ng pasensya, give more time, and listen sa pinakikitang discomfort o disagreement na meron kayo. At huwag ka nang dumagdag pa sa init ng ulo ng iyong kapareha. While yung mga single naman, you are going to open your door for a romantic life sa buwan ng Mayo. Sa aspeto ng kalusugan, stable naman, but you have to monitor. Kung hindi stable yung kalusugan mo, but you need to monitor naman this time the health condition of your family members. Pagpasok ng June, you need to pay attention to your health sa buwang ito. Pag lumalabas ka, remember not to go out sa mga bukid, mga sapa na hindi ka familiar. Most especially kung wala kang kasama. Sa mga hindi familiar na mga lugar, huwag magbiyahe kung hindi marami ang iyong kasama because you are prone sa aksidente.
While you are prone sa aksidente, I would advise you on the month of June to better stay at home when you have spare time. Give time to exercise at home or you can go to the gym. Sa karera naman, profesyon o trabaho, sa mga dragon na nasa field of science and research, this is the time na ikaw ay magsha-shine. May mga discovery kang ipapakita like an artificial intelligence in relation sa ginagawa mong invention, embracing new technology. Yun. Sa aspeto ng iyong kalusugan, magiging maganda naman sa June, while itong mga dragon na nag-invest onto real estate sa nakaraang taon ay mag-harvest ka na simula June. Magkakaroon ka ng extra income because of that investment na ginawa mo from the previous year. July naman po tayo. Mag-ingat sa July ha, kasi may mga nakikita tayong panluloko o nakaw, may pagnanakaw na mangyayari. Kaya make sure that when you leave your office, secure your belongings. When you leave your house, make sure nakalock yan. When you park your car, make sure that you park it on a secured place at make sure na wala kang iiwan ng mga asset o mamahaling gamit sa loob ng iyong sasakyan. And also, do not buy good offers. Proposal, wag mo na. Hindi maganda na mag-accept ka ng mga magandang proposal, business proposal sa month of July. Maganda lang sila pakinggan, maganda lang yung presentation, but actually you are going to be on a trap. In terms of your career, yung mga nasa medical field, you are very prone sa mga dispute ng iyong mga pasyente, reklamo ng mga pasyente. Kaya, konting pasensya at mag-ingat kayo ha. You need to improve your communication ability. You need to be soft-spoken when you talk to your pasyente. O di naman kaya when you talk sa mga katrabaho ninyo. Nami-misunderstood kayo kasi the way you speak, para kang bossy. Parang iba yung dating eh. Parang nasasobraan yung lakas ng boses mo, yung strike ng tone mo. Kaya you need to mellow down, okay? Magiging maganda so far ang karera mo, pero yun na nga, may mga obstacle kayong haharapin. May promotion na nakikita dito pagdating sa mga empleyado ng mga dragon. Kasama syempre ang promotion ay may salary increase. Your financial luck para sa mga negosyante ng mga dragon ay maganda sa buwan ng July. For those both, mga negosyante at empleyadong dragon, you are expected to have side income, side jobs, may mga mag-o-offer sa inyo. Sa pag-ibig naman, medyo magiging matamlay. Para sa mga single, magiging matamlay ang aspeto ng pag-ibig. Sa may mga asawa naman, medyo kumakatok sa pintuan ng iyong buhay pag-ibig, ang divorce o breakup. Kaya, pag-ingatan, uulitin ko, spend more time with your loved ones. Pakinggan masyado yung kanilang mga heartaches kung saan sila nanggagaling at mas intindihin sila. So, it is advised to develop some shared interest with your partner and spend more time with your loved ones. Okay? Kasi yung breakup na yan, hindi naman yan nagbiglaan lang na mangyayari eh. Parang nag-accumulate yan yung mga past problem na pinagkibit-balikat mo at hindi mong pinansin. Yun. Agosto naman, magde-decline na. Sa month of August, your career, your health, at yung pasok ng iyong pera, kayamanan at kalusugan ay magde-decline sa Agosto. Yung physical discomfort ay mahihirapan kang makapag-concentrate sa kung ano mang mga dapat mong i-accomplish. So, you are being recommended to do some workout, training, go to the gym, look for a coach, give time to reduce mental health issues, okay? Para rin maiwasan yung chronic condition ninyo at mabawasan yung body fat ninyo. In terms of your career and the performance sa workplace at sa negosyo ninyo, magde-decline yung income ninyo.
And of course, mababawasan din po yung kita ng mga negosyante, mababawasan yung dami ng customer ninyo. Kaya, pag-ingatan yung old customer ninyo na hindi mawala. Pagdating sa pag-ibig, hindi naman ganun kasama. Yung mga single, may mga magpaparamdam at magpapakilig sa inyo. While yung mga may asawa na, don't be so possessive. Give time. Magkaroon kayo ng tinatawag na me time. You spend time together on a weekend, pero you spend time also na you are at peace from each other. Nasa bahay kayo, yung isa nagluluto, hayaan mo siyang magluto doon. Kung ayaw niyo distract, kung nagbabasa siya ng libro, hayaan mo siyang tapusin nung binabasa niyang libro. Okay? Para may me time kayo for each other. Alright, dumako naman tayo sa September. Yung mga taong pinanganak sa Year of the Dragon ay magiging busy pagpasok ng Bear Month, lalong-lalo na on September. You will be appreciated ng iyong mga boss and superior. Magiging very outstanding ang iyong performance. That's why pag-ingatan at i-maintain ito. Yun nga lang, hindi ganun kaganda ang iyong financial luck sa September. Hold your assets, save your investments, save your money. Huwag maglalabas ng malakihang pera on September kasi hindi maganda ang estado ng pera at kayamanan ng mga dragon on the month of September. In terms of relasyon sa iyong paligid, lalo-lalo na sa iyong mga magulang, kakaroon ng hindi pagkakaintindihan between you and your magulang or between you and your mga kapatid. Ito yung dating problema na babalik. Ito yung hindi po nagkakasunduan many years ago or many months ago na biglang babalik. Sa aspeto naman ng pag-ibig, this is the lowest point nyo, mga dragon. Yung may mga asawa na ay magkakaroon ng third party ha. May mga third party mangyayari. Hindi natin alam kung galing ba ito sa iyo, dragon, o sa kaparehan nyo po. While for the single naman, dito yung may mga break-up na mangyayari. May mga pagre-reject sa mga nangliligaw o di naman kaya magiging cold yung pagliligawan ninyo. Sa October naman, sa aspeto ng pera at kayamanan ay magde-decline, pababa. Mag-ingat sa pagmamaneho, mag-ingat sa kung ano man ang gagawin ninyo kasi you are very prone sa accident. Be careful sa pagdadrive, be careful sa exercise o extreme activities na gagawin ninyo. Sa buwan na ito, October, mararamdaman nyo yung sinasabi ko kaninang chronic disease na naramdaman ninyo for many years na magpaparamdam muli. So, kailangan ng sinasabi kong masinsinan na medical check-up pagpasok ng year 2026. Okay? Because of this, hindi mo magagampanan ang iyong trabaho sa opisina o sa negosyo. Kaya, yung pasok ng pera ay hindi ganun kaganda, hindi rin naman ganun kasama. Nasa average lang. Ito ay maganda sana, kaso nga lang may mga paggastos kang magagawa. Ito ay para sa mga medical maintenance. Marami kang pagkagastosan. Kung masama ang iyong aspeto ng kalusugan at pera sa October, hindi rin ganun kaganda ang aspeto ng pag-ibig. Okay? Ang mga single ay nakipag-break ay hindi pa rin makakakita ng magpaparamdam muli ng kilig. While yung may mga asawa na nakaramdam na may mga pagtataksil, ay mayroon pa rin doubt kahit nagkapatawaran na, kahit nagsorry na, ay may pagdududa pa rin sa inyo. November naman, people na pinanganak sa Year of the Dragon will encounter setback at mga buhol-buhol na problema on November na kukonsume ng iyong enerhiya, ng iyong atensyon at magiging exhausted, magiging pagod na pagod kayo. Yun ang mararamdaman ninyo in November. In terms sa pag-ibig at relasyon, may mga malakihang pag-aaway. Okay? In fact, na magtatagal ng ilang araw na walang kibuan o ilang linggo. That's why you have to work for it na hindi ito mangyari. Hahantong kayo sa sagutan. Make sure na
ikaw, Dragon, ang magpakumbaba. Ikaw ang umintindi, ha? Hindi ay lahat ng oras yung partner mo ang iintindi sa'yo. This tension actually ay may iwasan naman so far kung sa mga nakaraang buwan you spend time with your partner. While sa relasyon naman sa iyong pamilya, mayroon ding stress, may mga tension na nandyan na nagbabadya na pwedeng mabuhay on the month of November. Maging kalmado lang at maging honest ka lang and deliver, ulitin ko ha, prone kayo sa misinterpretation mga Dragon dahil yung boses ninyo na very bossy, yung binibitawan ninyong salita na nakakapanakit kayo ng ibang tao unintentionally. That's why be very careful sa oras ng konfrontasyon at hindi pagkakaintindihan. Piliin ang mga salitang lalabas sa iyong bibig and control your mouth as well para hindi lumala. December naman, ang iyong karera ay aangat on the month of December. Teamwork ay mararamdaman dito. Walang mahirap na problema na hindi masusolusyonan. Aangat ang iyong aspetong negosyo, propesyon at hanap buhay. Yung mood mo for the previous month na very problematic ay magiging relax na on the month of December. Magiging stable ang pasok ng pera at kayamanan. Lahat ng pagod at hard work na ininvest mo from the previous months ay magigain mo na sa December. There are possibilities na may mga unexpected na blessing at pera na darating sa inyo. Mag-i-improve ang aspeto ng wealth accumulation ninyo. Walang masyadong gulo at awayan pagdating sa pamilya at pag-ibig. Kaya naman, i-maintain nyo lang po na maganda ang klima, maganda ang komunikasyon sa loob ng inyong tahanan para sa pagtatapos ng December at sa pagtawid ng 2027, magiging maganda rin po at magtutuloy-tuloy. Muli, ako po ay kumakatok sa may mga gininto ang puso. Naway patuloy niyo po akong tulungan sa mithi ko pong makapagbigay ng ngiti at saya sa mga bata na apektado ng mga dilubyo, ng mga kalamidad, particularly sa mga nakaranas ng lindol. Sa mga nais maghatid at magpadala ng kanilang tulong at maging kabahagi ng ating bag ng pag-asa, nasa screen nyo na po ang RCBC Peso account natin, ang BPI Peso account natin at ang GCash number natin. Pwede nyong isulat o pwede nyo rin i-screenshot yan.